Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Muling lumabas sa lansangan ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Pagtutuloy ito sa mga naunang pagkilos para ipanawagan ang transparency, accountability, justice, and peace. Ngunit sa pagkakataong ito, kasama rin sa mariing tinututulan ng Iglesia ni Cristo ang planong pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, isasampa ang kaso laban kay Marcoleta bunsod ng pagtanggap nito ng nasa 75 million pesos na donasyon para sa kanyang kampanya. Sa interpretasyon ng Ombudsman, pasok sa plunder ang kaso dahil maituturing umanong ill-gotten wealth ang donasyon. Ang definition po ng plunder also includes private funds. Okay? And just to elaborate on that further, yung direct bribery or indirect bribery, pag merong series nun, that can also comprise of plunder. Pero paano naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador, at mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. At ang nakapagtataka pa sa pagsusulong ng kaso laban kay Marcoleta ay kung bakit nauna pa itong isasampa, gayon noon lamang Abril ng taong ito, mismong si Remulla ang nag-anunsyo na inihahanda na nila ang kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Francis Chis Escudero. We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Si Marcoleta ang pangunahing nagsusulong ng investigasyon sa trilyong pisong flood control anomaly. Sa pamamagitan niya na ipresenta ang testimonya ni Orly Gutesa na nagbunyag na male-maletang basura o pera na inihahatid ng mga tauhan ni dating Congressman Zaldico sa malalaking politiko, partikular kay Romualdez. Sinusugan ito ng 18 dating sundalo na kasama sa security detail ni Co na kinasangkapan din sa tiwaling gawain. Sa pananaw ng Iglesia ni Cristo, isang malaking kawalang hustisya na ang nagsusulong ng pananagutan sa mga tiwali sa gobyerno ang siya ngayong naharap sa gawa-gawang kaso. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Independent daw ang Office of the Ombudsman ayon sa Malacanang, kaya't sarili nito ang pagpapasya kung ipupursige ang kaso laban sa mga iniimbestigahan. Pero paano matitiyak kung ang mga hakbang ng Ombudsman ay naaayon sa gampanin nito o may pag-abuso sa kapangyarihan para maisakatuparan ang nais ng administrasyon? Hindi natin kinokwestiyon, lalo na kung totoong may basehan ang mga isinasampang kaso, pero paano kung wala? Paano ngayon maihiwalay ang mga pangamba na baka bahagi ito ng pamumulitika at panggigipit sa mga kritiko? Hindi ba't nakapiring ang hustisya para tiyakin na wala itong pinapaboran at kinikilingan? Ako po si Wen de la Fuente. Ito ang Datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.